Semana Santa sa gitna ng krisis. Grabe. Marami sa ating kababayan nag-staycation lamang dahil sa taas ng presyo ng krudo, gasolina. Yung iba naman na middle class na merong sariling sasakyan ay pinili lamang mag-commute. Dahil nga sa walang humpay nagpataas ng presyo ng krudo, gasolina. Pero sigurado ako yung mga politiko natin wala na sa Metro Manila at nasa labas na ito ng ating mahal na inang bayan gamit ang kanilang private plane sa kanila lang resort sa kanilang mga sinasabing probinsya. Pero talaga yung mga ordinaryong siwang pasangkus talaga ang nagsasaper sa talagang hindi na mapigilang pagtaas ng crudo gasolina. Sinabi din ni Yusek Claire Castro na ipagdasal daw ang mga makasalanan sa mundo. Yusek Claire, Auntie Claire, personal ko talaga ipinagdadasal yung ating mga politiko dito sa ating mahal na inang bayan na sana magnilay-nilay sila sa sinasabing Semana Santa at pagbalik nila sa realidad ay talagang magtatrabaho na para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Grabe din Nag-anunsyo din ng Malacanang sa gitna ng 2 araw na holiday ang ilang sa kanilang mga kabinete magmi-meeting daw kung aaprubahan na ang sinasabing pagtanggal ng excise tax or VAT. Grabe, isang buwan na itong sinasabing tension sa Middle East, bilyong piso na ang iyong kinita, sana nga tanggalin na nga excise tax. Pero sabi ng concerned citizen at mga political strategists or analysts, kahit daw na mawala ang excise tax at saka VAT, mababawasan lamang ng 15 pesos hanggang 20 pesos ang presyo ng crudo gasolina. At talagang mararamdaman pa rin ang walang humpay na kamahalan nito kasi nga talagang hindi proactive yung ating namumuno sa ating mahal na inang bayan. Dapat itong si Pangulong BBM siya talaga ang manguna na talaga naman wag na intindihan ko anumang mga disadvantages para sinasabi hindi raw tayo kikita pag tinanggal ang mga VAT. Grabe Mr. President. Hirap po nararanasan ng ating mamamayang Pilipino na hindi na alam kung saan kukunin ang kanilang ihahapag sa hapagkainan. Ito talagang walang humpay talaga na pagtaas ng mga sinasabing crudo gasolina ituloy-tuloy na. Kasama na rin dito ang pagtaas ng ilang pangunahing bilihin, serbisyong publiko at kasama na rin dito ang pagbabanta nagpapagtaas ng kuryente sa susunod na buwan. Wala na talagang maititipid pa ang ating sambayan ng Pilipino. Sana sa panahon talaga ng krisis ang mamamayan talaga yung umaasa sa gobyerno na mailatag lahat ang matagalang sinasabing long-term solution na pwedeng gawin talagang para mapababa ang presyo ng sinasabing crudo gasolina, ang presyo ng bilihin at ang mga ilang serbisyong publiko. Sa gitna nga ng sinasabing Semana Santa ay mapagtanto ng ating mga politiko na sa kanilang pagbabalik sa realidad sa susunod na linggo ay meron na silang pwedeng maiyain sa kanilang mga constituents, sa kanilang mga nasasakupan na maari talagang ipagbunyi sila ng taong bayan. Pero pagka talaga walang nangyari talaga dito sa mga ating ipinaglalaban na sinasabing tumulong talaga ang sinasabing mga politiko at hindi lang talaga nagpapaayahay lang sa kanilang mga sinabing mali-maletang tinulimbat sa taong bayan sa pamamagitan daw nagpapag-distribute ng mga maletang salapi na inuugnay nga sa sinasabing flood control. Sana naman talaga magnilay-nilay kayo at isipin nyo ang kapakanan ng taong bayan sa gitna ng dilubyo o krisis na nangyayari dito sa ating bansa. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyak dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.